Maayo ba ang Diyos sa imong kinabuhi? Sigurado ba ang maayo ang Diyos? Sigurado? Kumusta maging mong response sa pagkamaayo sa Ginoo? Ngayon tama maayo ang Diyos, then kung sa may itong responsibility and accountability being the recipient of God's mercy and love. Kung sa may itong reaction, kung sa may itong response, kung sa may itong action, kung sa may atong gibuhat, kung mayroon ta nga maayo ang Diyos, did we perform according to God's mercy and love is faithfully sa atong kinabuhi? Atong i-declare ang gitawag nga Apostles' Creed. Ang atong gituuhan, atong i-declare. But ingon ta kanita class sa kabuntagon as we start, ang pagkamaayo, ang pagkamatarong nagagikan sa pagtuo diha sa Ginoo. Kaya may gitawag human nga righteousness o kanang gitawag nga divine or gitawag siya nga godly nga righteousness. Dili na siya magpareha. Kaya ang righteousness nga gihatag sa Ginoo, dili na siya ma-mix. Dili na siya pwede ma-contaminate. Pero ang righteousness sa tao, kung atong makita anong masabtan, contaminated. Ngano may contaminated, corrupted, kaya nga naman, na yung mga maayo makong tao, matalong ako, buutan ako, pero ayaw ko sulayin. That's what we call human nga standard sa righteousness. But ingnon ta kaning takna sa kabundagon, the righteousness of God has freely given to each one of us. Libre ang gihatag nga pagkamaayo o pagkamatarong sa Ginoo, gitawag na siya nga imputed righteousness. Imputed means gikan sa gawas igisulod sa imo. Nga aron ang pagkamatarong nga atong nabatunan dili tong sambok, dili kita tong na-mix, kundi pure. Nga bisag pag nagkatuwad baliskat ang atong kinabuhi usubutag sa dili, in the eyes of God we are declared righteous. We are justified by faith and we are declared righteous in the eyes of God. But in the eyes of your neighbor, I don't think so. Kaya ganun ay may hinungduman sa tao, isod sa man, ang atong failure. Ma-highlights ang mga failure sa kinabuhi sa tao. Bisa pa kung sa kabutan, masipyat lang ang usa. Masipyat lang ang usa. Ang kanunay balik-balikon is, ang iyang masipyat, makalimta na. Makalimta na ang tanang pagkamaayo. Nanundog rin mabuko, pastor. Sulugiro rin mabuko, kaya nagingon sa Ecclesiastes, sa Ezekiel, chapter 3, na dito nga, kung ang usa ka taong dautan, mubalik, mutalikod sa iyang pagkadatan, mubalik na dustilan sa Ginoo, dili nakapaninglan sa iyang dugo. Pero kung ang usa ka taong matarong, ang iyang tanan ng gibuhat, sa diyang matalikod siya, makalimtan. Muna nga, nanundog ramang kubugo, tarong nga, oy, basig ang konteksto ni mo na for self-defense. Dili na nito gamiton nga self-defense, ha? Kundi ato ng tanong ng konteksto. Pero, sa kunang ingon, ato ng lantaon, if your Bible will you please open it with me from the book of Romans. Book of Romans chapter 9 verse 23 to 33. Kasi yun kayo bawasan ng Book of Romans. Book of Romans chapter 9 verse 23 to 33. Alang sa pagtawad sa mensahe sa Diyos, akong ganyang tanan sa pagpanindog. Akong basahan ni sa Gideon na translation. Verse 23. In order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which has prepared before
beforehand for glory. Even us who has called not from the Jews only, but also from the Gentiles. As indeed he says in Hosea, those who were not my people, I will call my people. And here who was not beloved, I will call beloved. And in the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called sons of the living God. Verse 27. And Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the sons of Israel be as the sand of the seas, only a remnant of them will be saved. For the Lord will carry out His sentence upon the earth fully and without delay. And as Isaiah predicted, if the Lord has of the host had not left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. Verse 30, and what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, that is righteousness, that is by faith. Verse 31, but the Israel who pursue a law that would lead to righteousness did not succeed in reaching but that law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on works. They have stumbled over the stumbling stones. As it is written, behold, I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and whoever believes in Him will not be put to shame. Gracious, loving Heavenly Father of God, Lord, thank you for allowing us, giving us a total understanding. Our hearts, our ears, our mind, of God, is excited to receive your very words today. Lord, even your servant, God, as I deliver your words, use me mightily, O God. Let your anointing will overflow, God. Bilang ka na ako, ginagalis sa tanan, mga paminaw nini, magalan tao, God, bisan pa, ni Nerasol, kagad ni GC dito sa Maui. So, we declare and decree, by faith, O God, that you will bless them as you blessed us, O God. Lord, salamat na ikaw ang magapamuhat, pagkatulog ang aming kanas ko, God. Jesus' name, amen. Please be seated, person sa palihog ko ng buwan, anang tambal sa buhaw. Okay. Mana akong saysay kaganina, ang atong pagkamatalo dili nakabase sa atong trabaho. Kaya usahay o daghang kay gayunan na mag-consider sa atong kaugalingon nga maayong tao tungod kay daghang natang natabangan. Tama? Daghang mga tao nga maglantaw, maayo kong tao tungod kay daghang akong nahatag, daghang akong natabang. Wala ko'y gibuhat nga dili maayo, tanan maayo. Mao ba? Good for you. Pero kung nakabase na sa imong tawhanon nga pagkamaayo, to tell you frankly, dili na acceptable sa Ginoo. Maybe acceptable na si mong amigo, silingan, pamilya, pero in the eyes of God, I don't think so. Kaya ang gingon sa Book of Hebrews, chapter 10, kung nagbuhat kag maayo pinaagi sa imong pag-igugma, sa imong isigataw sa Ginoo, ingnon ta ka, maunay dili makalimtan sa Dios. Salamat na ulan ikaw sa mga babae. Maunay dili makalimtan ug dili ma-erase atubangan sa Ginoo. Kaya nga naman, mao na sa Book of Revelation na gitawag Book of Life. Duha ka libro ang mablihan dito. Ang usa ka libro
mo book of life. Ang usa, book of records. Si Lord na record, manang-ingon daga, bisang pag mahatag sa kabaso. Record din na. Grabe sa pastor. Ano sa ngayon gibuhat nga maayo, uban sa gugma, record din na. Pero kung nagbuhat ka, bisa pag dako, imong gibuhat, pero for your own. Ako na kundi. May istorya ko na. Kaya panahon nga, sa judgment seat of Christ, ipakita ang tanan nga imong gibuhat, sunumon. Uy po, pinag-isa, gawin sa Ginoo. Ang makita, ang mabilin, katong tinuod. Kung imong gibuhat, way ayo, kay para sa imong kaugalingon, mahimo lang abo. At least di ka mental, no? Pero sa puslan lang ng buhat kag maayo, buhatan na lang para sa Ginoo. Ingon ang Bible sa Colossians, whatever you do, with your words in action, do it for the glory of God. Dili mo ra kay maayo ko kung ikaw, ayaw ko tingo, maayo ko. Imo ra na. Kung maayo ka, wag ko labot. Kay ikaw may mag-anis mong pagkamayo. Nakuha na to? Doha ka po tama, kinala itong hinumduman. Number 1, you are called to be His people. Ikalawa, you are called to be His beloved. Ilaliman ka? Mali atong pagalantaon karon. Sa Old Testament, bihira lang kaayo makita nimo ang gitawag sila sons of God. Kung imong talugikan sa Genesis pa doon sa Book of Malakay, bihira na kaayo nga tawag sila og sons of the living God. Pero pag-abot sa New Testament, you are called not just His people, but you are called as His sons and daughters. That is why, na-claim in His Davao na siya ang da. Kita man giapon sa Ginoo, gi-anoint sa Ginoo. Dili magbase tungod kay maayo kang trabaho, taas sa imong anointing. Dili na basihanan sa imong trabaho, magbase na sa unsa ang gikan sa Ginoo nga iyang gihatag sa imo. Kay nakabase na sa measurement sa Ginoo nga iyang gihatag sa imo. Kung mapaboran ka ko sa 1,000, good to you. Kung mapaboran ka sa Ginoo 5 ka, good to you. It is God's plan and design for you. So i-compare mo na itong atong kaugalingon, but remember, ato nilang tao na din makita na to ang verse verse 23 nga mahangkod sa verse 29. 23-29. Pakita nimo ang pagkamaayo sa Ginoo. So balik ko na to ang background ani nganong gitawag ta na consider tang people of God. Una himo tang sons of the living God. Atong hinumduman, ako nang yung balik ko na to sa pagkanan ang verse 1. Verse chapter 9 verse 4 and 5. Nakita na to. Chapter 9 verse 4 and 5. Review ko tani para malanta na to ang atong kaugalingon nga. Uy. Kung dili lang jud grasya sa Ginoo, ambot lang. Naba diha? Okay, ay na. Okay, atong masoundungan. Eyes on the board. Eyes on the board. Okay, atong masahon na. The people of Israel, theirs is the adoption of sonship. Israel ha, dili Gentiles, dili Pinoy, kung dili Israel. Gentiles, Israel. Okay, there's the divine glory. The covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Asa imo? Wala. Kawawang cowboy. Tuloy! But because of God's grace and mercy,
Ihatagan ta kay si Lord may natagon. Baita ng tapat, si Lord may natagon. Manang kayo pag nalok. Nalok ka kay ka. May natagon si Lord. Manang mga hatag ka. Mga padumog-dumog, mga professor. Aw, hatang naman. Katong mga taong di angay ang padumog-dumogon, katong mga taong di bungol. Pero katong magbungol-bungol, ano na atong padumog-dumogan? Wait ang tapat, bungol ka? Wala pa bungol-bungol lang ka. Ayun, naka-dangerous to your health. Okay, balik ta sa atong inalanta kay. Kini, naghimayon sa ato nga ila ang mga saad. Ila ang, usa pa, pagsimba. Ila ang, bagay ila. Sa ato, wala. Pero grasya sa Ginoo. Okay. Naay gihatag na kay na ng Ginoo nga gisulti ni Hosea o gisulti ni Isaya. Mana pasalamat kay Ginoo kay naay Hosea o Isaya. Dili si Elias ha. Meron tong Elias sa New Testament sa New Testament sa Now kay sa Isaya man si Elias. Pero ang Elias sa Bible power ito. Trending ito sa iyang panahon. Lahit man ang trending ng Elias karon. Napoy sundog. Di na Elias, alias na. Okay. Ato ning lantaw. Verse, magsugod ta sa verse 23. Ang verse 23, naigisulti. What if he did not? Mabri? What if he did did this to make the riches of His glory known to the object of His mercy, whom He prepared in advance for His glory. Ang gigamit na what if, sabi na sa Tagalog pa, sa Tagalog ang what if, paano kung, paano kung, sabi saya. Kalayo ra dun, sao na ka? Kawawa tao. What if he did this to make riches of His glory known to the object of His mercy? The question is, who is the object, who is the center focus of His mercy? Kinsa man ang focus, ang center sa kaluoy sa Ginoo? Kinsa man ang recipient sa kaluoy sa Ginoo? Manan mo sa gamit na mga urag nindot, pero sa kung imong sabton ba? Kanang pangutan ta, kumusta igsoon? Kasi sa grabto ba? Kanang di magbantay daw. Kumusta igsoon? Kaluoy sa Ginoo. Ha? Luoy ang Ginoo? Kasi mga ang context na nakan. Ang gikaluyan sa Ginoo, pero sa kinangatong pagka-direct pa kayong istorya, kaluoy sa Ginoo. Dapat ang sakto nga response na gikaluyan sa Ginoo. Di kaluoy sa Ginoo. Kung imong i-short siya, kinsa ang makaluluoy? Ang Ginoo na marang gidaangat ayaw never nga makaluluoy ang Ginoo. Ang tao mawali Ginoo manay makaluluoy. Man pa man tanong kay, "Sure, kumusta?" Grasya sa Ginoo. Gikaluyan sa Ginoo. Gwapo gihapon. Pero nga babae ka may gwapo gihapon, murag problema ta diha. Okay. So dili ato makit-ana, in order to make known His riches of His glory for the vessel of mercy. Ang gigamit kanina sa katong nahimong object, nahimong center sa kaluoy sa kinsa man. As I've said, ang iskutan na dili na ang mga
Jews. Dili na ang mga Israelite people, kundi someone nga dili belong sa kantong promise, sa worship, sa covenant, o sa law. Kini ang gihisgutan ni David, iyang ipadayag ang iyang kaluoy ngadto sa mga taong iyang gitawag nga dili iyang katawhan. Mga pasalamat kas Ginoo igsoon nga tungod sa kaluoy sa Ginoo nakabaton ka sa iyang gitawag nga riches of His glory. Tayo maghisgot ta riches usay magunon na ta kwarta no. Ino dili. Labi na mura kag naw kwarta, basta maghigot pagka riches, kwarta jud nga bot sonona, kay mura man tagnaw kwarta. Pero pag naghisgot kag riches nga gihisgotan sa Bible in all aspect. Dili lang naghisgot about material things. Especially kung imong tanawon is spiritual things nga imong naangkon ug mabatunan. Ingon ni David, riches of His glory. Kabalubagan in the creation of human being, nakaprepare na sa Ginoo ang iyang glory. Ingon na Bible, let us live not in our own image. Glorious ang taong magibuhat sa Dios. May mayamon ang taong magibuhat sa Dios. Sinaligan o kasaligan gilantaw sa Ginoo ang tao. But sad nga reality ang tao na ikabulingon nga decision o plano madin usay mo na naghimog laka ng palayon sa Ginoo. Pero gusto sa Ginoo nga iyang ipadayag ang iyang may mayakon nga kaluoy sa mga tao. Kinsa nag-prepare? Si Lord nag-prepare sa iyang kaluoy para sa imo. Kano sa nag-prepare? Before hand. O sa lain nga terms is before the time began. Before the foundation of the world. Walang pagkakasayon, wala pagkakahibalo na nag-andam na ang Ginoo sa iyong kaluoy aron ihatag sa imo. That is why sa Christian community, Christian world, karong 17 ug 18 na ay great event celebration reminders of what God has done at the cross of Calvary. Unsa na kalawa? Tanong, unsa kalawa ng Birnis Santo? Kasi ang ito sa mga lawa, Birnis yan eh. Ang Birnis Santo, dapat dili Birnis Santo ang dagway. Dili, magulaanan ko nili. Malipayon. Ang kamatayon ni Jesus, dili na magmugtok, magmukot, kaya nga naman, sa mas Ginoo naman, oy, ayan dyan mo gawas, hindi ka Birnis Santo kay. Patay ang Ginoo. Ano? Grabe naman. Kasa na namatay ang Ginoo. Kas ara pero wa siya ng pabiling patay, nabuhi siya, manang ayaw mong tuon ng patay ang Ginoo. Namatay siya makausa. Pero hangtod karon buhi siya. Oh. Kinsa nag-prepare? Si Lord. Kinsa yung gatagan, gipreparehan siya ang kaluoy. Dili lang ang mga salita, kundi kuwita ng tapat. Kaning imong dagway. Gikaluy-an rin na sa Ginoo. Dili tungod kay utan o gwapa ka, gwapo ka. Gikaluy-an na jud ka sa Ginoo. Napilian jud ka sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo, mapakadawat sa iyang. Kaya ang kalibutan na to, labi na niya akap, naiyakap, kung saan mga kap-kap. Kinsa man kadawat direk yakap-yak, yakap. Sa kawas sa katong naikuan, katong na ito sa Facebook na kanang yakap, kanang magpa follow ba daghang mga followers, mga viewers. Ingon ta kay igsoon, mas labaw pa ni kay ang naghatag, ang nag-prepare ani o nakinsay nag-prepare, ano sa nag-prepare, wa pa ka kay bawo giandaman na kas Ginoo. Pero gitawag tas Ginoo nga mahimo niyang katawan. Gitawag ka, inanta pa, gitawag ka, ayaw pabumul-bumul. Oh, giprepare na niya beforehand for glory. We are called from glory to glory.
14, ang atong kinabuhi nga impas taga-Surigao, yaot karajaw. Pangit, pero giusab sa Ginoo aron na ay meaning. Mana katong naka-join sa atong DA, na ay kahulugan sa imong ngalan. Kasi nakalimot ang kasi sa meaning sa imong ngalan. Ambot unsa to? Kinumdumi nga ang imong ngalan na ay kahulugan na ay meaning. Nakumusta man? Ang meaning sa imong ngalan nagmanifest ba sa imong action? Ato lang gamito ni kasi tawag ka Christian. Pero ang imong kinabuhi kaya ka mga tao magpatawag ka Kristiyano na ko. Ngalag ka na sa Ginoo, kunya. Kumusta? Kumusta higala? Kumusta higala? Okay, ato ni klaro na. Si Lord ang nag-prepare para sa imo. Ikaw ang iyang gitawag na kabahin sa iyang nahimo nga katawhan. Verse 24. And even as whom he has called, not from the Jews. Ako na yung kaganina, dili din naka-sentro ang iskutan din nga recipient sa iyang mercy. Dili ka nga Hudiyo, kung dili Hintil, Gentiles. Ang ilang pang tawag sa ato, mga barbarians, mga pagano, mga walay Diyos sa kinabuhi. Iyon ang Bible ha. Even as whom He has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles. Verse 25. As indeed He says to Hosea, si Prophet Hosea. Kung sige ingon ni Lord, iyang gisultihan si Hosea, kaya mamana ingon ng Bible, He will not perform without informing His servant, the prophets. Dili ang Ginoo magbuhat kung dili pa niya sulti in advance. Isulti ni Lord daan advance kay para ikaw kako mahimo nga gisulti naman yung daan. Mao ni si Lord dili magbuhat, dili mag-perform without informing in advance. Kay kung di ka kabalo buhaton sa Ginoo, masya ka hala. Na ang mga Kristiyano dili na masya kung naay mga milagro. Dili na masya kung naay gitawag nga mga masakiton maayo, naay supply nga pinalive nga ihatag sa Ginoo. Di na ka masya kay nga naman gisulti na mo na. Philippians 4:19 kung huwag ko masayo. Kung sa tugingan, Philippians 4:19. Ato sa tanawin sana. Na? Philippians 4:19. Tanawa sinong Bible? Dire, ako masawan, and my God will supply every need of yours according to His riches glory in Christ Jesus. Nana pinagigamit niya? Ay, lahit nga His riches of His glory in Christ. Nagigamit, riches of His glory. Kinsa ang mo-supply? Ang nag-supply? Si Lord. Kung sabi itong pahatong, what shall we do? Just believe His word. Just wait upon His word. Kaya nga nang isulti. And the Lord will supply
unsa may iyang i-supply? Ang gigamit niya sa is every need of yours. Ang gigamit sa Lying Translation, and God will supply all your need. Ang gigamit na every need. Pag makaoral na sila, every need, all your need. Kinsa mag-supply? Si Lord. Mao na asam ta magdikit kay Lord. Unya, may kagdikit ka si Lord, doon na gining kam kita simbahan. Okay na kay basag bapon, okay ang buhay. Unya, gusto ka making mo supply si Lord all your need. Unya, ganahan na ka mo adto, kung ganahan ka, feel mo, ay, bro, feeling na ko, adto ko. Na di ka ganahan. Unya, gusto ka all your need. Pag sure, oy, gusto kang all your need? Sige ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all! Dito, all these things, masagtong all these things, basa ang Bible, ang previous na makita mo kung say, all these things, additional lang din. First thing first. Padong ka na Exxon. It is a big reminder for His people. Dili mga Gentile, dili mga Hudyo in byland, but Jewish in faith. Kaya dito, nakabase sa pagturo na to sa mga kaliwat ni Abraham. Kaysa may kaliwat ni Abraham, katong gisgutan sa kanang seed of the woman. Wala lang gisgutan. Chapter 3, verse 15 sa book of Genesis. Seed of the woman is si Jesus. Okay, balik tayo dito sa book of Romans. So na dito, verse 24 and 25 sa gisgutan. Indeed, as he says in Hosea, those who are not my people, I will call my people. Ang mga tao mawala na akong gitawag nga akong katawhan, mahimo na akong tawgon nga akong katawhan. So dili na ang gisgutan mga Israelita, ha? Kung dili kapareha na nimo og kadugo, kaliwan. Di pareho mong naong. Kung pareho naong murag kabaw, murag iro. Pero pareha nimo nga Pinoy. Sumalig isgutan nga gusto sa Ginoo nga iyang ipadayag ang iyang riches, glorious nga kaluoy. Kinsang recipient? Inaning tapat ikaw. Dili po ikaw, siguro apil po ko. Mao na ang isgutan sa Bible. Okay. And here who here who was not beloved, I will call beloved. So din mo ni ang atong key verse. Chapter 9 verse 25. Dili na ko katawhan, tawgon na kong katawhan, dili na ko hinigugma, kitawag na kong hinigugma nga anak, mga anak. Duha. O yun man yung tanaw ni nga chapter din nga particular nga context. You're not just a people of God, but you are a child. Atong inumduman ha, inang tapat, dili lang ka katawhan sa Ginoo. Anak sa juga sa Ginoo. Mana, atong inumduman ha, na ilustrasyon ni Jesus sa prodigal son. Ang prodigal son o ang iyang kamagulangan nga iyang magulang. Kung imong tanawon ang magulang mo sa ingon nga, nahimo jud ko nimong sulugoon. Tibok ang ginubig, nahimo kong sulugoon nimo pero wa jud ka manhatag nako. Pero imong lampingasan nga anak way patasan. Giwaldas niya ang katigayunan nga imong gihabuan.
Pero imo gihapon siya gidawat. Kaya nga naman, dili lang siya ang magulang nag-consider nga sulugon o katawan na siya iyang amahan. Tauhan na siya iyang amahan. Pero ang mamhod, kabalo siyang tauhan sa iyang amahan, pero wa niya kalimting nga anak siya. Mananginon na ka, ayaw kalimot, na di lang ka katawan sa Ginoo, dili anak po ka sa Ginoo. Muna pag tinarong, bisan pag wa magtanaw si pastor, wala magtanaw si ate, si kuya, sa mga ito, eskwelahan mo ka na trabahoan, inumdumi. Wa may nakakita ni mo lain, pero naay naglantaw sa langit, naglantaw sa imo nga kung saka iyang katawhan, iya kang o iya kang beloved mana. Mana ayaw pag inasta nga mo, away nakakita, secret agent ka, uy. Wala na sa Ginoo sa secret agent. Meaning to say, nga kung mo adto ka sa kalibutan, problem pag ka, mura pag ka, way Ginoo. Pero pag-abot diri simbahan, grabe ka balaan. Naman mga secret agent. Dual ang citizen. Maayo mo disco dito sa tuwas. Pag-abot sa simbahan, tindog ra. Galipay sa akong kasing-kasing. Pero padiskuha agrad, lupa-lupa pa. Sayang Ilyas dahil, purma-purma dahil. Pero padayga, di ka ni kaisas ka kaya nga naman. Dili, tungod ka ba akong ilong? Mga banding mo isa kayo, panawas po siguro. Pero naman, what I mean is, kanang mahimo kang mag-express ka. Lain mo kayo, nalipay ko dako kay ikaw, ani laro nga, nalipay ko na natukot. Ikaw mo siya, bato ka, muadto. Klaro ba na? Okay, ato ning klaroon. Kaya klaro, paano mo ito isutan sa Bible? So nakabase sa gitawag ang pagka hinigugma dito sa una kadto gitawag nga pagkakatawhan sa Ginoo. Kinsay nag-initiate ani? Kinsay nagbuhat ani? Dili ni imong trabaho dai. Grasya ra jud is Ginoo, nakaloy-an lang ka nga mahimo kang anak sa Ginoo ug mahimo kang katawhan sa Ginoo. Wa ka nagahuagog. Ay magbinuutan ko, iyawat na lang mahimo kung uy, dili ka mapansin sa Ginoo sa imong pagkabuutan. Napansin kas Ginoo tungod kay naluoy siya sa imo. Result naman na kanang nagbinuutan ka, nagtrabaho ka nga para sa Ginoo. Resulta naman na sa imong nadawat. Kaya nga no, ano yung tinuod? Kung ikaw bitaw maghabo, magot pa nang hindi ka mapansin, kapuyan ka, ma-discourage ka. Grabe na kung maningkamot ba? Ako siyang ginatagag pangsahi. Ako siyang ginagtuban, pero wag siyang ma-respond. Kapuyan niya. Kaya nga naman, effort man na nimo. Pero kung imo nang gibuhat, Lord, this is your will, be done. Mubati mo kakakapoy, di kami nga adi na lang po. Kaya nga naman, kabalo ka, simuna na kasing-kasing. Yeah, you are just a servant. You only serve because you are a servant. Ning-serve ka, tungod kay, sulubon mo kas Ginoo. Dili kay, mag-frustrated na yung, grabe na kung inampupay pa. Wag na dyan! Aba, discourage na yun. Kaya nga naman, effort din mo. Pero kung si Lord, imong tugutan, dili ka mabugatan, kaya nga naman, kinsa may mag-convict sa kasing-kasing sa tao. Kinsa may mag-remind sa tao. O, gamiton ka niya, pero ayaw himuang nga, ikaw na may Ginoo, gusto din kang mausap dahil na. Huwag ka ni mausap si Pedro, tulo ka to, imanuwa ni Jesus. Dili nga nakadali. Pero gusto kang magdali, pangayo as Ginoo. Ayaw pagdali-dali ng imong gusto, kaya gusto ay ma-frustrated ta. Okay, dito sa verse 20, 26. Kaya magaglayan na tinanawan. Si Jasper.
Magkakaon na kita niyo, mga laon na di ako. Okay, verse 26, basa. And in the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called sons of the living God. Laliman ka na? Ang wala gi-consider sa Ginoo nga katawan sa Ginoo, gitawag sa Ginoo nga iyang ibalik diha. Unsa may mas bugat diha kapita? There they will be called sons of the living God. Unsa may makita na to? Asa may mas bugat, people o sons? Makita na to din napita. There they will be called sons. Iyan na, gitawag silang katawhan sa Ginoo. Dili lang katawhan, kumili mga anak. Dili lang mga anak sa ang gigamit ha, sons of the living God. Anak sa labing buhi nga Dios. Wait ang tapat, anak ka sa buhi nga Dios. Dapat ikaw buhi. Atong pagpangalaga dili pati pantay. Kung dili buhi, jud. Amen. Pwede na tapat, amen, exon. Di na magpapatay-patay ng mga lagan. No. Okay, verse 27. And Isaiah cries out, hilak-hilak siya concerning Israel. Focus si Isaiah sa mga Israelita. Nag-cry out siya para sa mga Israelita. Pero kung sa Ginoo, though the numbers of the sons of Israel be as sons as the sand of the sea, only a remnant will be saved. Uy! Nagigamit na remnant will be saved. So may itong makitaan, masabtan ani. Nabay pinalabi si Lord? Only the remnant of them will be saved. Bisa pag grabe kadaghan sila, numerous as i-promise ba yan as Ginoo ni Abraham. Diba? Your descendants will be like the sand of the seashores. Hangad po siya, like the number of the stars. Pero ang gigamit ha, but only the remnant will be saved. What do you mean by that? Anong ibig sabihin niya? Dili ba siya na tungod kay kaliwat ni Israel, kanang mga Israelita, maluwas tanan? Taga na nako gamay nga example o klase. Sa panahon nga si Jeremiah, nagkanunay propisay, nagsulti nga tungod sa gibuhat sa atong paggobyerno, tungod sa pagtalikod ninyo sa Ginoo, ang Ginoo nagpahamtang sa iyang silot nga mga butang Babylonia. Pero daw kang mga tao, di magpabiling na itirin na kita. Kapalo ba mo? Ingon si Jeremiah, ang moadto sa Babylonia, kadto ang gitawag ng mga remnant. Pero ang kadtong wala mo go with the flow sa design sa Ginoo, gitawag to sila ng mga gidisown na sila, outcast na sila sa kaliwat ni Israel, magitawag ng mga remnant. Meaning to say, katong mga taong wala may go through sa designs o sa plano sa Ginoo,
wala to siya makan-consider na remnant. Kung nilkad to lang ni go through sa process sa Ginoo. Wala nga dili basihan nga mga Israelita luwas taman yes managing sa Ginoo. Pero kabalo ba ka? Nag-cry out kani ang Isaiah. Si Isaiah nag-cry out para sa kinatibok ang mga Israelita, pero ang iyang i-declare, only the remnant will be saved. Daliman nga na. Di ba ka mahadlok ka na? Di ba ni angayan kabalakan? Dapat ka mahadlok, Igson. Mga hintin. Kung wak ka ni wak ka ni palampas sa Ginoo ang mga salita, ikaw pa kaha? Nga, wala sa ato ang saan, wala sa ato ang pagsimba, wala sa ato ang balaod, wala sa ato ang magsimba, sa ila. Pero wala sila musunod. Si mga na, i-spare ka sa Ginoo? Mo consider ka ang Ginoo sa imo? Muna ka nang imong pangalakad sa Ginoo, murag ang buhay ay wither lang. To tell you frankly, dili na ma-decide sa Ginoo sa imo. Gitawag ka sa Ginoo nga iyang katawan aron mag-alagad. Gitawag ka sa Ginoo nga maymo niyang anak aron mo pakita sa himaya sa Ginoo nga mauni ang tinuod nga kinaiyahan sa mga anak sa Ginoo. Usay magpabadlong pero di jud badlongon. So may kalainan ng pastor. Lahi man tong taong badlongon o kato jung taong nagpabadlong ra. Okay, ato nila tawag. Verse 27, Isaiah's cry out concerning sa Israel. Pero ang gitubag sa Ginoo, only the remnant will be saved. Manang sa mga hintil pod, kabalo ba ka? Until the full numbers of the Gentiles will be saved, ang kaluwasan sa Ginoo o balik sa Israel. Meaning to say, na-enjoy limitation ang gihatag sa Ginoo. Na ay numbers nga gi-consider sa Ginoo. We do not know. God knows. Wala ta kay balo kung kinsa ang last man standing. Sa numbers nga gi-consider sa Ginoo. Muna ikaw nga naanang ka, kumpiyansa mo ka, wala mo kumingon ka, wala ni atong kaluwasan. Secure naman dihang kapita. Pero ang pangutana, katong mga tao nga nagkinahanglan pa ta Ginoo nga pwede ka gamiton resin. Nga makaabot sila sa simbahan, makaila sila sa Ginoo nga imong gialagaran. Nasabtan na to? We are not concerned sa atong kaugalingon kay ihatagan naman ta. Nahimutang katawan og anak sila. How about katong mga tao nga kadungog sa mensahe sa Ginoo? Kinsa gamiton? Kinsa gamiton nga makaabot ang mensahe sa Ginoo sa ila? Wala lang gamiton. Dapat ingno nimo yung kaugalingon. Lord, huwag ka nang maghanap ng iba. Nandito ako. Handa umawit na. Handa umawit ang katay. May ka nga, Lord. Ayun ang pangitag lain sa Lord. Ni apa mo po. Dili kay muhi ka, Lord. Next na lang. Next time around. Next time around. What na next time around? Around na lang. What na next? Impas. Okay, pada ito, verse 1. Verse 28 and 29. For the Lord will carry out His sentence without delay. Dili ka na ang Ginoo. Upon the earth fully and without delay. Verse 29. And as Isaiah predicted, if the Lord of hosts had not left us offspring. Actually, ang word na offspring is the same as remnant. Kaliwat ni Israel. Kaya nga naman, kung atong balikon, gitawag patriarchs, di ba? Patriarch si Abraham. Si Abraham na iyang anak, dili lang si
Kinsa anak ni Abraham? Sa Si Isaac, ang promise. Pero napabay ng anak si Abraham? Naa. Kinsa man? Si Ismael, pangutanan, napabay ng anak si Abraham? Napay. Basahin niyo ng Bible. Kaya pagkamatay sa asawa ni Abraham, nagminyo kasi lain na sa mga anak, pero ang i-consider na remnant is katong kaliwat ni Isaac. Pangutan na. Pila ka ba anak ni Isaac? Pila ka ba anak ni Isaac? Duha. So kung duha, nahimo ba tong remnant o offspring ni Isaac based sa promise sa Ginoo? Ang duha? Dili po. Kinsa man ang duha anak ni Isaac? Si Jacob o si Esau. Si Esau, di nang Esau nga kanang na, nabay mga kaliwat si Esau. Naa. Pero kinsa may gisakan sa Ginoo? Si Jacob. Si Israel. Mo na, moingon ka nga, ay kaliwat na. Mao niya kung nauna sa una, ay Kristohanon mag akong amahan o ginahan. Madasigon mo sila ng alagad sa Ginoo. Ako po Kristohanon. Pag sure iho, you will not be called Christian if you did not personally accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Wala kaming Lord, di lang ako makasasala ko. Namatay ka sa ibabaw sa krus, di lang sa Berde Santo, kundi namatay ka alam sa akong mga sala. Nangayo ko pa sa ilon nimo. Dautan ko, pero ako kag-recognize na akong Ginoo og manluwas kaya lihan ako kung kasing. Gimbitahan ka mahimong musulod, mahimong Ginoo, Hari, Diyos. Kung nangitno na akong amahan, ikaw na may tag-iya sa kong ginaboy. Ako kang idawat nga kung Ginoo manluwas. Itak na sa karong na oras. Jesus nimo. Kung wala ni mo buhat ka, bisan magkapila ka, dasig ikaw, ang ba, kurkurong pa ka nagsimba. Pero kung wala ka mo dawat sa Ginoo na imong Ginoo panluwas, useless imong pakurkurog sa imong tingog. Useless kay na kung wala kay personal na relationship sa Ginoo. Dili ka matawag nga katawan sa Ginoo, ikaduha di ka matawag nga anak sa Ginoo. Kano sa mo ni katawag nga anak sa Ginoo? John 1:12, sa bisan kinsa nga mituog midawat kaniya, diha ka panahon ingon ang Bible, ihatagan siya katungod na mahimo siyang anak sa Ginoo. Wala ko ba mingon nga kung dili ka iji, dili ka maluwas. So iji, asin mo ka dili. Kung dili ka anak sa Ginoo, dili jud ka kato langit. Klaro? So I hope na mahinumdungan na to. Ingon si Isaiah sa verse 29. As Isaiah predicted, nagsulti na siya in advance. If the Lord has of hosts did not lift us of spring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. Kung sa may nahitabo din sa Sodom at Gomorrah, gisunog. Ditong sunog nga para sa Los Angeles. Los Angeles ba? Ha? Kantong daghang mga billions nga mga na-lost ang Angeles. Grabe na-lost. Kini, labaw pa ni kay kanto, kalayo man dito nga pure nga kalayo. Kay ning Sodoma, Gomorrah, kalayo nga punto pero gikan sa langit nga kalayo. Sulfur and fire kaming ning tupok sa Sodoma, Gomorrah, sa rason. Sexual immorality. Normal lang sa ila ang sex. Wala i-consider nila ang sex or ang love making purely para lang dun sa mga minin. Ito to silang panahon kung hamol ka o unod
Masatisfy ka silang panahon kay bisa bata, bihis ka o lalaki, babae, libre. Basta maganahan ka magpanok ba? Kita mo manok. Basta maganahan na gugdog, bisag din sa gugdog. Anak, why preso sa ila kay not man na sa ila. Pero nasuko ang Ginoo, isunog sila. Pila ka po ang naluwas? Napay naluwas wala? Wala. Wala. Wala yung naluwas. Si Lot, o kayang mga anak, taga Sodoma, bumura nito. Dili. Mga strangers, mga foreigners no sila, mga alien, dito, taga dito. Wala yung naluwas na bisag usa. Kung pa to sila paminaw, pa to naminaw sa kanang binirahay sa Injil. Gihawiran yung tao itong upat. Gihawiran ng upat, pero kahit pa dyan, angus na. Ning talikod pa dyan, pagtalikod. Tingnan pas mga nag-study, di man to siya mo, mugahit kung mutan-araw na siya. Ning balik naman, ning lakang naman pabalik, nahimo na nun siya. Pillars of salt. Paglingi, nag-desire pa nga mubalik, muna sa mga Israelita ba, mayo pa dito sa Egypt, eh, makakaon pa mi. Ano din, nabas mo din mo, hindi pa kaon mo sa Ginoo. Di nang dyan mo makaon sa dili, kanang dili gusto ninyo. Usay, mga kunta sa atong gusto, na di ba kita man nagtrabaho. May mga anak, aliglang doon, gusto niyo balik-balik mo itong musulman, kamay pa trabaho. Sa iyo pa, sige mo reklamo. Mga Israelita, balik na. Kung reklamo tinanawan si Juan, si Philip. Verse 1, 29. So, sama ta sa Sodoma o Gomora, patay. Pero tungod kay grasya sa Ginoo, grasya ang Ginoo, sige buhat sa Ginoo. Gihatagan niya kay gayunan ang mga offspring, ang mga kaliwat ni Abraham. O dili lang ang kaliwat ni Abraham, kundi katong mga Gentiles people, ningon ang Bible, na mga wala nang tingwa sa Ginoo pero nakakaplak sa Ginoo. Kaya nga naman, yung ang Bible, kaluyan ako, ang gusto na kong kaluyan. O gigugmaon ako, ang gusto na kong gigugmaon. Dili tungod kay muutan ka, kundi tungod kay ipilit ka sa Ginoo. Claro? Dito sa verse 30 o 33. Sige. Kung sabi itong ikasulti niya na. That Gentiles who did not pursue righteousness have attained it. That righteousness that is by faith. Okay, pangutan na. Asa may una? Righteousness o faith? Ha? Asa may una? Righteousness o faith? Asa may una? Pagtuo o pagkamataro? Ano yun? Maayo mo kung tao, mataro mo kung matao. Kung na, asa ka nakabase? Basing nagtuo ka, mataro ka. Kung kinagtuo ka, mataro ka. Ang Bible nagsulti, mahimong mataro ang tao, pinagis pagtuo. Kinsa may tuuhan? Hindi pa pwede mo? Mataro ka? No. The righteousness na atong mabatunan is kana nga faith, kinsa pinaghatag? Ang Ginoo ang pinaghatag kay ikaluyan ka, ihatagan ingon si Lord. Hatagan ang pagtuon ni si Jude. Aron mo tuon ako, aron nahimo siyang matarong kay gusto na ko siyang matarong. So, in other words, walay effort si Jude. Kang kinsang tanan effort sa Lord. Mo na gitawag na grasya. What ni mo habuin? Ang ako din pagtuo. Remember, your faith is a spiritual gift sa Ginoo. Na imong na ang goal. Nagmusta man? Di gamit pa nimo. Kung hindi mo gamiton, sayang. Okay, ang pagkamatarong gikan sa Ginoo, pinagi sa pagtuo, kaya ang pagtuo nagkagikan sa Ginoo. Sa pagtuo sa tao, nakadungog sa mensahe. Walay makadungog sa mensahe kung walay man. Pikpikan tapan, nagwalay na ka.
Pakadungog ang tao kung na'y magwali. Nabitan magwali diya sa pan. Ubaton magpalimog-lingog. Sakti lang, babot panahon. Unsay lang nabati, o nila dawata. Usa na sa torment kung ang kami gano'n. Ano? I-flashback mo na. Naantay kay gayunan nga mo, dawat ko sa mensahe sa dinong pero nagpabungol-bungol, nagpabuta-buta. Sayang doon. Paningin taga, while we are in this opportunity, ayaw sayangin. Sayangan mo. Anta na sayang doon. Ayaw sayangin yung ginawa. Your life is precious. Your life is valuable in the eyes of God. Use it according to His verse 31. Verse 31. Uy, nawaman. Aliw ko, Brad. Verse 31. Next. Okay. But that Israel who pursue a law that would lead to righteousness did not succeed in reaching the law. So in other words, dili lagi atong pinaningkamutan. Dili sa atong paghagok, dili pagtuman nato sa balaod, kundi grasya ra jud sa Ginoo nga imong nadawatan. O nang pagtinarong jud kay nakadawat kang grasya libre. Tarong ha. Verse 33 o 32. Sikap na last na verse. Why? Because they did not pursue it by faith. Nga naman, naningkamot sila tungod sa ilang effort. Ilang paningkamot, works. Work. Pero sa mga gihatagag kaluoy grasya sa Ginoo, we are considered righteous by faith. Ihimo ang mataron si Abraham, dili tong kinigtuman siya. Kung una, ningtuo siya sa Ginoo bago sa ning tuman. Starting sa imong faith. So, manay nahitabo na istumble sila tungod kay wa sila mo tuo. Nimbuhat lang sila pero wa sila mo tuo. Wa sila mo salig. Na nga failure lang sila. Pag-abot sa verse 33, kung sa promise sa Ginoo, dili ni Lord pakalawan ang mga nagsalig sa iya. Okay, 33, as it is written, Lord, I am not lying. I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense. Whoever believes in Him. Uy, stone, rock, unya, Him. Wala lang ni sigutan niya David. In Him will not be put to shame. It's a man. Si Jesus. Kung sa Pilipinas na ay Senador Bato de la Rosa, kung sa gitawag sa kanang masana UFC na ay si Stone Bato, sa artista na ay si Dara, sa Bible na apoy labaw pa ni Dara, labaw pa ni Stone, labaw pa ni Bato, si Jesus. Kaya nga naman, dili ka pakalawan sa Ginoo kung malagad ka. Nahino ta kay Gison, nagsada Ginoo nga di ka niya pakalawan. Usay mabati lang ta kaulaw kay para sa tong kaugalingon, pero yun na Ginoo, di ka niya pakalawan. Saligi ang Ginoo. Mana before ta magtapos nang takmaso ko ta. Diya sa imong gilingkuran. Loko ka. Pwede ba nimo i-commit imong kaugalingon, Lord? Salamat nga nahimo ko nimong katawhan, nahimo kong anak nimo. Gusto ko nga i-commit akong kinabuhi. Gusto ko maalagan nimo ang matinuganan. Ang imong grasya akong ikinahanglan aron na buhat ako sumalang sa imong katuig. Namo ko'y mga limitasyon Ginoo, pero ako nagkisumita din kanimo. Gusto ko nga imong paggamiton sumalang kayo sa imong disenyo sa akong kinabuhi. Dili tungod sa akong kauhanon na abilidad kundi pinagi sa imo gayon nga grasya. Just pray to the Lord. Commit to the Lord kung namin mga butang kaya nimo i-confess sa Ginoo. Kaya tabang sa Ginoo.
Walaan may mga nakong Diyos, amahan mo rin. Ikaw nakakita sa kasing-kasing sa imong katawan, ngayon mong gihigog ng bibig. Salamat sa imong pagpahinindon. Ang imong pagkakatarong, among nabatonan, pinagis pagtuong ng gibutang sa mga kasing-kasing. Gihimo mo nimo nga mga anak, nga hinigog na. Gihimo mo kaming imong katawan, aron mo alagan. Salamat kayo. Lord, before may mangulit, refresh ang among commitment. Refresh ang among espirituhan. Na ang Diyos nga mong gailagaran, puno sa gugma o grasya, puno sa kahigayunan nga din among ma-enjoy. Salamat din. Dalaygon ka ba, Father? Siluhin mong minsay sa inyong katawan mo. Dalaygon ka ba, Father? The precious name of Jesus. Amen.